Kinsa may sikat ninyo diri mga igsoon? Sana all sikat. Praise God. Apan kita mga igsoon, we are nobody. Ingon kay nila mga igsoon, nobody, the world defines this as someone who is not important. Someone without position, without power, without prestige. We live in a world that measures people by standards and qualification. Amen? Ining kalibutan ng mga igsoon, gina-measure ang tao sa standards and qualification. Kung ma-apply ka trabaho, daghan kay qualification mga igsoon. Dapat na kay bachelor's degree, na kay 3 years experience mo pag nang-apply kay para maka-experience, mangitaan pag-experience. Kunyang mga igsoon, napagin ng wanted helper with pleasing personality. Lagi na mga igsoon with pleasing personality. Kung kita rin madawat anang with pleasing personality mga igsoon. O kung dili ka fit, anang nga qualification, automatic, unqualified ka. Mao na ang sistema sa kalibutan mga igsoon. We are measured kung unsa ta ka bright. Kinsay bright din mga igsoon? Taas ka mo. Bright sa kabutang mga igsoon. Gina-measure na mga igsoon kung unsa ta ka dato ning kalibutan. Ang tanang dato may go, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Dato ikot kwarta ray kulang. Praise God. Pamurma pa lang dato ng mga igsoon. Kwarta na lang gid kulang. Kung unsa ta kasikat mga igsoon, kung pila imong followers mga igsoon. Ning ana ta gina-measure ni ining kalibutan. Kung wala kay diploma, kung wala kay looks, kung wala kay kwarta, wala kay connection, the world will label you nobody. But I'm here to tell you mga igsoon, ang standard sa kalibutan mga igsoon, it is foolish. It is shallow, it is delusional. Kaya kung musabay ka mga igsoon, ana nga standard, niining kalibutan na may insecure ka, tibok ni mong kinabuhi. You will be chasing something you can't reach. If you run with fandom of the world, magsige ka pangutana, am I not enough? Hindi pa ba ako sapat? Binigay ko na ang lahat, pero kulang pa. Praise God. O na mga igsoon, kasi kita based sa ato ang kaugalingon sa kalibutan. Magsigitag tanaw sa kalibutan mga igsoon. But thanks be to God mga igsoon, kaya ang standard dili pareha sa kalibutan mga igsoon. Kung imong ginasunod na ang pattern sa kalibutan, ma-demoralize ka. Ma-depress ka mga igsoon. Kung abi nimo wala kay bili mga igsoon, walay bili ang imong kinabuhi. Kaya murag kulang ka permi mga igsoon sa standards sa kalibutan. But thanks be to God, in His kingdom, the standards are different. In His kingdom, the unqualified are not disqualified. God often chooses the ones the world overlooks. Ang pagpili sa Diyos sa tuwang mga igsoon, wala naka-base sa standards sa kalibutan. When God choose you, wala siya nangita sa inyong resume. Kinsa dili kitawag sa Dios gipangita ang resume mga igsoon. Wala gyud mga igsoon. Wala siya nangutana unsa imong grado sa math. Wala po siya nag-check mga igsoon kung pila ang imong remaining balance sa bangko mga igsoon. Kay kung kana pa i-check mga igsoon, negative yun. The truth is, we were unqualified. Sa mata sa kalibutan mga igsoon, disqualified ta. Pero gipili gyapon ta sa Dios mga igsoon. The world may cut you down. The world may ignore you. The world may say, what if future ng tawhanan ni, but God still chooses us. Because God loves the underdog. He chooses the underrated, the undervalued, and the ignored. Nga naman mga igsoon, because when God move in their life, wala sila makaipahambog mga igsoon sa ilang kaugalingon. Dili na makasulti mga igsoon nga nakaabutan intact na tungod sa atong ka-bright, tungod kay kusganta, tungod kay madiskarte ta. No. Naabutan ni intact na mga igsoon, tungod na sa kaluoy sa Dios mga igsoon. We are not here because we are the strongest. We are not here because we are the best. In fact, mga igsoon, the world doesn't even like us. The world sometimes hate us mga igsoon. We are nobody. We are weak. We are small, but God still chooses us. Pinili tayo ng Panginoon mga kapatid, hindi dahil special ka sa mata ng mundo.
Pinili ka dahil you are special in His eyes, mga igsoon. Bisan wala kay titulo nining kalibutan ng mga igsoon, you may be unnoticed by the people, mga igsoon, but in God's eyes, you are the center of His attention. He knows our name, mga igsoon. Bisan pila pa ang buhok sa imong ulo, mga igsoon, inihap na sa Dios, mga igsoon. Salamat sa katong hapit na maupaw, mga igsoon. Wa ninyong balisdi ang Dios. Apan bisan pa nga itong mga luha, mga igsoon, ingon sa Biblia, nakita sa Diyos ang atong mga paghilak, mga igsoon. You may be overlooked by people, but you are never overlooked by God. If His eyes is on the sparrow, then I know He watches over me. If you feel small, forgotten, and ignored, you are chosen to be treasured and loved by the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Palapakan na nato ang Diyos, mga igsoon. Hallelujah. Sa atong ibasa, mga igsoon, sa Corinthians, kining nga verse, i-address ni Paul sa Church of Corinth. Ang Corinth, mga igsoon, it is a city known for wealth, trade, and immorality. Corinth is a city of sin. Corinth was like Las Vegas, mga igsoon, of the ancient world. Rich, flashy, but morally rooted. The Greek verb Korinthiasumal, to act like a Corinthian, literally means to live in a sexual immorality. People came from all over for trade, pleasure, and entertainment, and corruption was everywhere. Ang city sa Corinth, mga igsoon, was filled with idols, immorality, and every kind of ungodly living. On the surface, it was wealthy, influential, but morally, it was deeply corrupt. Before they came to know the Lord, mga igsoon, many of them were former prostitutes, fornicators, and adulterers. Apanluyo ni Ana, mga igsoon, despite and all the darkness and sin, God still established the Church of Corinth. 1 Corinthians 6:9 to 11. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither be sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God, mga igsoon. In the middle of all darkness, God still established the Church of Corinth. The church was not born in comfort, mga igsoon. It was born in conflict. It wasn't surrounded by saints, but it was surrounded by sinners. Puro mauna ang gahom sa Diyos, mga igsoon. Even in the most hopeless place, His grace can still flow. Because where sin abounds, grace abounds much more. And when God decided to build His church, no amount of darkness can stop it, mga igsoon. Although giluwas sila sa Diyos, mga igsoon, they were still in the process of sanctification. Meaning, naapan nila ang mga old habits, ang old mindset, o ang old lifestyle sa kalibutan, mga igsoon. Kita giluwas sa Diyos instant, pero ang ato ang pagbago, mga igsoon, it is a process. Amen? Dili ta mag-ingon nga 10 years na ta nangalaga sa Diyos, matured na kay ta, mga igsoon. Naiuban, mas matured pa ang bago na convert, mga igsoon, kaysa sa 10 years na nangalaga. Tungod, mga igsoon, process ang tanan, mga igsoon. In His time, mga igsoon, mubago ta sa Diyos, mga igsoon. Pag-uhon ta sa Diyos in His time. So, ang Corinth, mga igsoon, although giluwas sila sa Diyos, naaga po nila ang pagkatauhanon, mga igsoon. Hiling kay nila ang mga bright, mga igsoon. Hiling kay sila sa mga bright. Hiling kay sila sa mga eloquent, mga igsoon. That's because sa ilang kultura, sa Greek, mga igsoon, or they were influenced by Greek. Muna, mga igsoon, sikat sila Socrates, Aristotle, no? Ang Greek, daghan kay Greek mythology, mga igsoon, kinsa ka-memorize na ng mga igsoon. Mga Greek gods, kahili kay sila mga bright, mga igsoon.
Para sa ilaha, the smarter you sound, the more impressive you are. So, pag abot ni Apollos mga igsoon, dili ka tong Apollo mga igsoon. Apollos niya. Dili ka tong tarong nga Apollos mga igsoon. Si Apollos, he is very eloquent preacher. Munang nagsugod ang division sa church mga igsoon pag abot ni Apollos. Some people said, I am or I follow Apollos. Others said, I follow Paul. And others claim, I follow Christ. Nabasa natin na sa 1 Corinthians 1:12. Instead of being under the cross, nagsugod sila fans club sulod sa church mga igsoon. It's dangerous mga igsoon nga magsugod tag compare sa atong pastor sa ubay mga igsoon. Pag-ingon ta nga, dito ra ko speakas simba kay ilang pastor dali naman ako magwali. Ang ilang pastor, maayo man kay mo English. Ang ilang pastor, maayo kay mo KITI. Church, I want to tell you, ministry is not a competition, mga igsoon. It is cooperation to work together in the kingdom of God. We are not here to prove kinsay maayo mo preach, mga igsoon. Wala ta diri mga igsoon to prove kung kinsay pinakadaghan na balaan sa Bible, mga igsoon. Kung kinsay mas anointed. We are all workers in God's field, mga igsoon. And Paul reminded them, was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Ingon ni Paul mga igsoon, I planted the seed, Apollos watered, but God made it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who made things grow, mga igsoon. We are not here, mga igsoon, or the church is not about personality, mga igsoon. The church is all about Jesus, mga igsoon. Amen? Ingon sa itong gibasa nga text, consider your calling, brothers and sisters. You are not here because you are noble in the eyes of the Lord. Kinsa din mga noble, mga igsoon. Noble gani pasabot nga royal blood. Kinsa din royal blood, mga igsoon. Royal blood. Royal blood, mga igsoon. Half Bisaya, half Ilonggo. Royal blood. Praise God. Kinsa din mga royal blood eh? Di nga yung tapad mga igsoon akong bag royal blood. Ang royal ang orange ra. Di nga si Otto na. Otto, royal blood. You are not here because you are mighty. You are not here because you were wise by the worldly standards. And if pride ever starts to creep in your heart, and if you start to become judgmental toward others, remember kung asa ta gipunit sa Dios, mga igsoon. He took us out from the miry clay and placed our feet upon the rock, mga igsoon. Remember, mga igsoon, unsa imong kinabuhi kaniadto. Remember how dark, how hopeless it was without Christ, mga igsoon. Ug unsa taniya giunsa taniya pagbag-o, mga igsoon. When you remember that, mga igsoon, you will realize you have no right to judge anyone. Because I remember I was not mighty. I was not wise. I was not noble. But God chose me. From being a nobody to being called His own child, mga igsoon. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Wala kitay angay ikapahambog sa atong kaugalingon, mga igsoon. Ang tanan atong success sa atong kinabuhi, mga igsoon, ang Dios naghatag ni ana, mga igsoon. So ang ayan ra nga atong ibalik ang kahimayan kadungganan diha sa kinabuhi ng Dios, mga igsoon. We are not mighty, but still God chooses us. We are not wise, mga igsoon, apan ipili ihapon ta sa Dios, mga igsoon. And number one point na akong gusto ipaabot sa inyo, mga igsoon. God rejects not intellect, mga igsoon. Ang Diyos wala ka-reject sa mga tao nga bright, mga igsoon. Nalipay na ang Diyos, mga igsoon, na siya'y mga katawhan nga bright po, mga igsoon. Kaya lisod siya kayo ng loading po kahit na, mga igsoon. No? Amen? Murag na loading mo din ako.
Isod kay ng luding dugay kita ka-gets mga igsoon labi na imong ingon ng uban nga. Naday pang joke na pang bright na mga igsoon, napoy joke na pang dili bright. So kung makatawa ka sa joke na pang bright mga igsoon, bright po na kasagaran joke na pang bright or corny mga igsoon. Hindi na lang joke. So God rejects not the intellect, but God rejects intellectual pride mga igsoon. The Lord is not against you being smart. The Lord is not against you being analytical or having a high IQ. What God against is the intellectual pride. The attitude where you think you're above others just because you're smarter. Ang Diyos mga igsoon, no, He rejects katong mga tao nga bright kay lang tanaw sa to, sila lang kaugalingon mga igsoon. Ilan ang i-look down ang uban. Ngayon sila nga, ka-bright na po, dapat ako din hindi pa MC. Nang MC, wala na yung angay, nag-Amerikana rin na, wala na yung angay. No? Ang Diyos, mga igsoon, gina-reject na niyang tao na bright kay sila sa ilang kaugalingon. Ingon kayo sa itong verse na ibasa mga igsoon, ang atong kaalam mga igsoon, foolishness lang na sa atubangan sa Diyos mga igsoon. Kanang bright kay ka sa imong tanaw, sa imong kaugalingon, that you will start to look down sa uban. Tungod kay dili sila pareho ni mong kamaayo ng English mga igsoon. They don't speak like you, you know? Dili sila mga igsoon, what's their British accent mga igsoon? Dili sila parehan ni mo fast learner. Isa mga fast learner dili. Si Utol na po mga igsoon, fast learner daw. Or they don't think deeply as you mga igsoon. Dili sila lalong pagsabot sa mga dili lalong ang ilang basta ano na mga igsoon. They don't think deeply as you. Or they don't process the things nga pareha sa level mga igsoon. And that is pride mga igsoon. Kung mauna yung tanaw sa imong kaugalingon mga igsoon. It is the very reason why you can feel the presence of God mga igsoon. Mo na rason mga igsoon nga di na nimo mapatyagan ang presensya sa Dios. Kaya nagsalig na ka sa imong ka-bright mga igsoon. Serving God is not about you being the smartest in the room. It is not about you being outshining others mga igsoon. Ang pangutana mga igsoon, are you hungry enough? Dili ta makadawat sa presensya sa Dios mga igsoon kung wala ta gigutom mga igsoon. Are you desperate enough mga igsoon? 1 Corinthians 1:19-20 says, I will destroy the wisdom of the wise. The intelligence of the intelligent I will frustrate. Sa mata sa kalibutan mga igsoon, bright sila. Pero sa mata sa Diyos, it is all foolishness without the fear of the Lord mga igsoon. Number 2 point mga igsoon, God loves the underdog. Ang Diyos mga igsoon na higugma sa mga underdog mga igsoon. Kinsa may ipili sa Ginoo mga igsoon. Dili itong mga kusgan sa mata sa kalibutan. Wala nagpili ang Diyos og sikat mga igsoon. Kung dili ang ipili sa Diyos ang mga mahuyang, ang mga kabos, ang mga wala tagda sa kalibutan mga igsoon. Mao nang ipili sa Diyos. Kung kita siguro magbuot mga igsoon, ang atong pilion katong mga sikat yun. Imong Asher, piliyon ni mo si isa may Asher, Daniel Padilla, Enrique Hill, James Reid, Perhana guro maning pagdalaga diri kung maunang Asher mga igsoon. Kung kita'y papilion, mo na yun. Nya, kinsa may prayer warrior, nato'y preacher ni ingon nga. Kung siya daw papilion, si Duterte daw yung mo prayer warrior. Eh kung kinsa iti mo ang po, ang patyon. Siya haro di bang daghan kay prayer warrior garo mga igsoon. Midweek o Friday daghan kay manambong si Duterte ang prayer warrior na to ang atong kuan mga igsoon. Kung dili mo ampo see you in heaven. Mao na mga igsoon na atong standards. Katong mga sikat, tong million ang followers mo na atong piliyon. Daghan na kay church mga igsoon imo makitan sa television nga grabe ka dako ilang siban kay daghan kay sila sikat ng mga igsoon. But dili na mo'y kamatuoran mga igsoon. They preach mga igsoon kung unsa ray ngun kay ilang kung unsa nindot sa pagbungog sa uban mga igsoon.
Apan kita mga igsoon, we preach the truth mga igsoon. Sakit ang kamatuoran apan maunay makapabaskog sa atong kalag mga igsoon. Amen? In ancient times, ang value sa woman mga igsoon or sa babae is often based sa ilang beauty o sa ilang ability to bear children mga igsoon. Kung dili sila gwapa and if they are barren mga igsoon, wala sila bili sa mata sa tao mga igsoon. Basura sila sa standard sa society mga igsoon. Mao nang sa ancient times. And another tradition on those times mga igsoon, ang tagapagmana sa bahandi or ang tagapagmana sa titulo ng oray panganay nga lalaki. Isa mga panganay diri mga igsoon. Tagapagmana gini ni Sugoto. Si Sugoto ray panganay diri. Tagapagmana gid ni mga igsoon. Kanang ang panganay daw mga igsoon, mo na silang mga kusgan. Mo na silang paborito sa pamilya mga igsoon. Ug mao na silang mga bida-bida. Ano ng panganay mga igsoon? Paggamay pa puso, pero misugon sa inahan. Pero pag mudakot na mo na manugo mga igsoon sa mga manghod, mo na panganay mga igsoon. Sigilay, panganay mo sa dinig. Sigilay, panganay, sa utol, panganay. Puro panganay. Tagapagmana, hindi ay. The firstborn got the title, mga son. The recognition, the blessing. But God's ways are different, mga son. He often bypasses the firstborn and chooses the younger. He often chooses the barren woman and makes her fruitful. He often picks the one nobody expects to win, mga igsoon. Sa Biblia, atong masayran kung kinsa mga pinili sa Dios, mga igsoon. Let me cite some examples, mga igsoon. Si Cain ang panganay, pero nasayda si Abel ang gipili, mga igsoon. Si Ismael ang panganay, pero si Isaac ang gipili, mga igsoon. Si Esau maoy ang panganay, mga igsoon, pero si Jacob ang gipili. Si Ruben mao ang panganay, pero si Joseph ang gipili, mga igsoon. Si Manasseh ang panganay, pero si Ephraim ang gipili sa Dios. And don't forget David, mga igsoon. Sa mga anak ni Jesse, mga igsoon, he was the youngest. Shepherd boy ra si David, mga igsoon. Wala gani siya na-apil sa linya, mga igsoon. Sa pagpili ni Samuel. Kaya kung si Samuel papapilion ka itong mga magulang ni David yung gipili, diba? Atong masayra ng Biblia. Pagkakita niya sa magulang ni David, kini gwapo, mo na siguro ni. Kining isa, macho. But ingon sa Biblia, mga igsoon, 1 Samuel 16:7, the Lord does not look at the things people look. The Lord looks at the heart, mga igsoon. His choice is not based on birth order. Not based on pedigree, not based on human standards, but on His will and His grace. Bisan si Samson, mga igsoon, luyo sa iyang kaluyahon, luyo sa iyang kapakyasan, mga igsoon, gipili gyapon siya sa Dios. O na mga igsoon, I am here today to remind you nga dili ta mga igsoon mudaw sa atong kagalingon nga what ay talent or what nailhan ning kalibutan, mga igsoon. Pinili ta sa Dios, mga igsoon. Ang atong Dios nga gialagaran dili gamay nga Dios, mga igsoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. O kita mga anak sa Dios, mga igsoon, kita mga pinili, mga igsoon. Amen. Gipili sa Dios si Sarah. Kasayran na ito, mga igsoon, si Sarah dugay kinakaanak, mga igsoon. Gipili sa Dios si Sarah kaysa kay Hagar. Gipili niya si Leah, who according to the Bible was not as beautiful as Rachel. It's a mga gwapa diri. Ngun, amen. Ay, ka-honest ba ninyo? Pamakatun mo, guys. Sobrano mo ka-honest, mga igsoon. Ang tanang anak sa Diyos, kaya ingon nila gwapa. Amen? Amen. Amen. Ang tanang gwapa, ingon, amen. Amen. Ano ba? Gwapa, good. Praise God. Amen. Ay, amen to. Praise God, no? Palakpakan na nato ang Diyos mga sa mga.
God chose Leah, who according to the Bible was as beautiful as Rachel. Yet God gave her the honor of bearing the sons to lead the tribes of Israel. He chose Anna, another barren woman, and gave her a son who would become the great prophet Samuel. God chooses the weak. God chooses the broken. God chooses the outcast. So that when His glory is revealed in their lives, everyone will know. Dili itungod sa ilang usog, dili itungod sa ilang kaalam, dili itungod sa ilang qualification, mga igsoon, kung dili itungod o rani sa gahom o grasya sa Dios, mga igsoon. But God chose foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. In the New Testament, kinsay mga friends sa Diyos, mga igsoon? Mga scholars ba? Mga theologians ba? Mga elite ba sa society ang friends ni Jesus Christ? No, mga igsoon. Iyang higala si Zacchaeus. Kinsa ni Zacchaeus? Zacchaeus, gamay na tao. Kung ano pinili sa Diyos, mga igsoon? Mga pilay, mga lumpo, mga prostitute, mga drunkard, mga tax collector, mga igsoon, a group of weak people, broken people, rejected by society. But what did Christ do, mga igsoon? He brought them back to life. He gave them value, mga igsoon, and word. He showed them, even though i-reject ka in society, I will not reject you and I will choose you to become somebody. Amen. Amen? Ang Diyos nga itong dilagaran, mga igsoon, He will not reject us, mga igsoon. Ingon kayo sa Biblia, He will never forget us, mga igsoon. He will go with us even into the ends of the world, mga igsoon. Ang 12 disciples na gipili sa Diyos, dili ni sila perfect ng mga tao, mga igsoon. Dili ni sila, inunin mo nga, mga bright kayo ng mga tao, mga igsoon. Si Peter, kasi kinaiyan ni Peter, inunin nila proud. Bisaya pang mugiro. Kasi mga mugiro din. Kasi Peter, mga igsoon, hamugiro o dali masuko. Kasi dali masuko din mga igsoon. Taas daw pangos. Gamay na butang mga igsoon, suko na yun. Pabipin mo mga igsoon kasi taas kayo ng gago. Si John, he is son of the thunder, init mo siya ulo mo. Si Matthew, tax collector. Si Thomas, full of doubts. Si Judas, mga igsoon, si Judas, nauong kwarta. Una si Judas, mga igsoon. But God wanted this weak and imperfect man. And the Bible says in Acts 17:6, these men who have turned the world upside down have come here also. We all have standards in our minds for who we think God should use us. But you are not the one who decides that, mga igsoon. Only the Lord chooses whom He will use. Lahat tayo mga standards, mga igsoon. Dapat kini, mauni. Dapat ang singer, paniyantin yung kasara mo. Daghan kitang standards, taas kayo standards, mga igsoon. But dili ta mo ay magbuot, mga igsoon. Only the Lord chooses whom He will use, mga igsoon. Pwede nimo sila i-judge, pwede ka musulting negative words against them, but you cannot take away the position that God Himself has placed in their life. Because they are called by the Lord. And God did not ask your advice or suggestion before choosing them. Wa nag-inquire ang Diyos kung nagsuon kanimo. Wa nang tana ang Diyos kanimo nga. Mao di ang mihatag ng pastor nimo, kapasatan nimo. Wala mga igsoon. Ang Diyos nasayon kung kinsa akong kinahanglan, mga igsoon. Kitagaan tag pastor nga sama ni Pastor Randy, mga igsoon. Pinunta nga dili perfect si Pastor Randy, but ang Diyos naghatag niya, mga igsoon. Ug atong mahalon ang atong pastor, mga igsoon. Kay kana mga
mga igsoon, ibutang na sa Dios sa ato ang mga igsoon para giyahan ta sa atong pagpangalagan. And He is the perfect pastor para sa ato ang mga igsoon. Wa tay makita nga perfect church. Amen. Gawin ganila, kining simbahan na di perfect. Balhin ka spikas na simbahan mga igsoon. Pagbalhin mo dito, di na po ito perfect. Kaya ikaw man ang imperfect, sige kang balhin. Bisapit na to sila ma-perfect, ibalhin ka. Imperfect na sila. So wala yung perfect church mga igsoon. Daghan tag makita mga igsoon sa sulod sa simbahan. But ang atong pagpangalagan wala nag-base sa ato ang palibot mga igsoon. Nagsimba ta dili tungod sa atong igsoon mga igsoon. Nagsimba ta tungod ni Jesus mga igsoon. We are not perfect, but the God we are serving is perfect mga igsoon. Romans 9:15-16 says, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Is that it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. God chooses whom He wants to show mercy and grace to. He chooses the weak. He chooses the nobodies so that everyone who sees it will say, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Lastly, God's choice is rooted in love. Ang pagpili sa Diyos mga igsoon, pinaagi na sa iyang gugma mga igsoon. Amen? Ang Israel, wala gipili sa Diyos tungod kay dako ni siya nga nasod. Nasayran na itong Israel mga igsoon, gamay nga nasod. Sa geography ganit mga igsoon, mas dako pa ang Pilipinas kaysa Israel. Nung gamay kay nga nasod ang Israel, kung kita siguro pabuton, China siguro atong pilion, no? Kita ko kay China mga igsoon. Kung ang tanang butang na ay made in China. Ingon gani nila, bago daw na verse, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the rest is made in China. Anang utang mga igsoon, made in China. Kung kita papilion, China siguro atong pilion mga igsoon. Pero di na sige pangilog na ng Miss Philippines mga igsoon. Atin to. Isog kayo ng mga igsoon. But ang Diyos, ipili niya ang Israel. Deuteronomy 7:6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself, above all people that are on the face of the earth. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. Wala sila pipili kay daghan sila mga igsoon. For ye were the fewest of all. Verse 8, but because the Lord loved you. Wala ipili mga igsoon kay tungod maayon tagbarog, ipili ta tungod na higugma ang Dios kanang mga igsoon. Nganong ipili man ta sa Dios? Deuteronomy 7:8, but because the Lord loves you. We were not chosen because we have high morality. Wala na ipili sa Diyos kay tungod talented ta, maayon ta mo gitara, maayon ta mo drama, maayon ta mo kanta, mga igsoon. Wala na ipili sa Diyos kay tungod maayon ta laki mga igsoon. We were chosen simply because of His love. Mga igsoon, tanaw ay palibot. Tanaw mga tao sa simbahan mga igsoon, sikat ba ta? Wala gani kailang kalibutan nato mga igsoon. Dili nato makita ng atong mga nawong ang atong mga pangalan sa billboard, sa TV. Dili ta mo trending sa social media mga igsoon. Dili ta sikat, dili ta noble, dili ta royalty mga igsoon. Apan bisan ni ana mga igsoon, bisan wala ta ana ang mga status dipili gyapon ta sa Dios. Why? Because God's choice is not based on your status. God's choice is not based on your skills. God's choice is not based on your background. But His choice is based on His love and His grace mga igsoon. 1 John 4:19, we love because He first loved us.
Kinsa man ta mga igsoon. We are a bunch of nobodies. Yet God wants to show the world that these nobodies are the very ones He will use to manifest His glory and to demonstrate His power. We are the ones that God will use for this end-time revival. We are the ones that God will use to display His power of His glory. Ang kalibutan mo ingon, I want the strong, I want the able, I want the qualified. But the Lord says, I want the nobodies. Look at the Bible. Ang Biblia, naghatag na itong mga example, ang Diyos kaya niya himuon ang ordinary to become extraordinary, mga igsoon. He used the rod of the hand of Moses. Dili scepter, mga igsoon, ang igamit. Apan ang simple nga tukod igamit sa Diyos, mga igsoon. He used the jawbone of a donkey in the hand of Samson. He used katong mga bato, mga igsoon, sa kamot ni David, mga igsoon. Wala ni gamit ang Diyos ang espada, mga igsoon. Apan simple nga mga bato igamit sa Diyos para batugon si Goliath, mga igsoon. He used the 5 loaves and 2 fishes in the hands of the little boy. Para sa kalibutan, hindi mga butanga, wala ni sila'y pulos, mga igsoon. But once God touches them, they are transformed. And when they are transformed, they can transform the world, mga igsoon. So today, mga igsoon, I'm challenging everyone. Sama sa giingon ni Paul, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise. Not many were influential. Not many were noble birth. But God chose the foolish things. God chose the things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Don't act as if ikaw ang pinakabalaan ining simbahan ng mga igsoon. Ayaw i-judge imo ang isig ka tao mga igsoon, imong igsoon. Kung ka, mas balaan ba ko niya? As if mga igsoon, wa tagipunit sa Diyos sa lapok mga igsoon. Kita ang tanan makasasala mga igsoon. O gibag-ura ta sa Diyos mga igsoon. Tungod sa iyang himaya o grasya nganong nanatanin kabutagan mga igsoon. Just like Paul said, remember what you were before. What kind of shameful life did you have before? Unsa ka makasasala sa una? But the Lord said, I called you, I choose you, I place you, and I use you. Busa ayaw ipasigar mo mga igsoon ang tanan mong success. Kaya tanan, it's all by His grace. Paul said, don't forget the junkyard or your junkyard beginnings. Kitang tanan mga igsoon, we were once just a trash. Basura rata ni ining kalibutan ng mga igsoon. We were lost mga igsoon, but yet God found us mga igsoon. God turned this mess into a masterpiece of His glory. Kitang tanan dili angayan, apan gihimo tang angayan sa Dios mga igsoon. We were not qualified, but God made us qualified mga igsoon. If God can use nobodies, He can use you. If God can touch the ordinary, He can make you extraordinary. So manindog ta mga igsoon, hallelujah. Atong ino ng Diyos, kung gigamit nimo ang ordinary ng mga butang ng Ginoo, here I am, Lord, use me. Yes, we have weakness. Nasayang ka mga igsoon, nakatalusan nato at unang gawin kapakyasan. We have shortcomings, but we are serving a great God and a mighty God. Si Pablo mga igsoon, wala siya gigamit sa Diyos tungod kay perfect si Paul. Gani, atong masayran ng Biblia, si Paul mga igsoon, he has turned in his flesh mga igsoon. Paul prayed, Lord, please take away the thorn in my flesh. Apan unsay tubag sa Dios mga igsoon? No. 3 times ni ampo si Pablo mga igsoon.
apan 3 times usab siya gi-reject sa Dios. Ug ang tubag sa Dios, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in your weaknesses. In other words, so the Lord was telling Paul, I will use your weaknesses as a platform for my miracle. I will use your weaknesses as the stage for my glory. That's why atong pasalamatan ang Diyos because we have weaknesses. Because in those weaknesses, God is glorified the most. Kung kusgan ka pero may mga igsoon, people might worship you instead of God. So sometimes ginatugutan sa Diyos ang mga problema, ang mga weaknesses, ang mga limitations sa atong kinabuhi. So that people will say, it is not Him, it is the Lord, mga igsoon.